presensya ng ating mga kaibigan, sina Mamila at Manong Berto, sa pagdalo nila sa gawain na ito ng Panginoon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pagsunod sa Diyos. Na makikita natin dito na kapag binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na sasabihin niya sa iyo na sumunod ka, ibig sabihin meron siyang ipapagawa sa iyo na instruction, no? So, dito sa papag-aralan po natin ngayon, mga ginigiliw, makikita natin dito yung soberanya rin ng pagpili ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Yung kanyang soberanya ng pagpili. At dito, sa dami ng tao sa lawa na yon, libu-libong tao ang nandun sa lugar na yon. Pero, apat lamang na kaluluwa ang napili ng Panginoon. Apat lamang ang nakakitaan ng Diyos ng puso na kayang sumunod. Nakita niya mismo ito sa pampang sa apat na magkakapatid na mangingisda. So dito sa tagpo na ito, mga ginigiliw, no? Mababasa po natin dito na yung pangingisda ng mga apat na magkakapatid na ito ay sa kanilang pangingisda, wala silang nahuli sa unang pagpunta nila. So dumating yung time na pumunta po ang ating Panginoong Jesucristo upang mangaral ng salita ng Diyos. At makikita rin natin dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi siya interesado sa crowd, sa mga tao. Lumalayo siya sa mga crowd. Nilalayuan niya yung mga tao, mga ginigiliw. Ito po ay matatagpuan sa Lucas 5, no? Sabi niya po dito, minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Gennesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya. So, nagsisiksikan yung mga tao na lumapit sa kanya, mga ginigiliw, no? Upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Piniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. So yung paglayo niya, siya ay nagbibigay ng distansya sa mga crowd, mga ginigiliw. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. So nagbigay siya ngayon ng instruction na pumalaot kayo, pumunta kayo sa laot at mangisda. Sabi niya, at ihulog ninyo ang mga lambat at kayo ay manghuli, sabi niya. Sinabi ni Pedro, ni Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. So, nagre-reason out si Pedro, mga ginikiliw na magdamag daw silang ng isda, pero wala man lang silang nahuli sa kanilang pangingisda sa laot, mga ginigiliw. So, nung una, nagbigay ng instruction ng Panginoon na pumalaot kayo at ihulog ninyo ang inyong lambat, sabi niya. Ngunit, sabi ni Pedro, dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat, sabi niya. So, may pagsunod. So, ibig sabihin, pag nagbibigay ng Panginoon ng utos, dapat sundin natin. At makikita natin kung ano ang ibubunga ng pagsunod natin sa mga utos sa atin ng Diyos. Kung sinusunod po natin ang kagustuhan at kalooban ng Diyos, mga ginigiliw.
Di ba? So, ang nangyari po, ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. So, dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon, dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos, kapag sinusunod natin ang utos ng Panginoon sa atin, pagpapalain niya tayo. Di ba? Makikita natin na pinagpala niya sila ng maraming isda dahil sumunod sila. Pero kung hindi nila sinunod, bakit pa kami pupunta wala na nga kaming nakuha, wala na nga kaming nahuli na isda, babalik pa kami, magdamag na walang nakuha, kahit isa, tapos babalik na naman kami. Lulukuhin lang namin ang sarili namin. Di ba? Pero, dahil sa kanilang pagsunod, mga ginigiliw, natanggap nila ang pagpapala ng Diyos. Mga ginigiliw. Yun ang kadahilanan, no? Kung minsan, kung bakit hindi natin natatanggap yung pagpapala ng Panginoon. Dahil, kung minsan, ayaw nating sumunod sa kanyang mga instruksyon. Ayaw nating sundin ang kanyang utos. Panginoon, gawin ko muna ito. Di ba? Alam nyo, may sinabi dito ng Panginoon na delayed obedience is still sin. Delayed obedience is still disobedience. Nabasa nyo na ba yung kwento ng tungkol sa dalawang magkapatid na sinabi ng unang kapatid na pinapapunta ng kanyang ama sa ubasan ng kanyang naunang anak upang magtrabaho? Sinabi niya na pupunta ka sa ubasan. Sinabi rin niya sa pangalawa. Pero, na-delay yung pagpunta niya, that is still a disobedience. Kasi hindi mo sinunod yung utos ng Panginoon. Diba? Katulad ng isang naging hari ng Israel, ang instruction ng Panginoon sa kanya, diba? Ang instruction niya, patayin lahat ng tao, bata, matanda, babae, anumang klase ng tao. Yung hari, lahat ng kanilang mga alagang hayop, pagpapatayin niyo lahat, sabi ng Panginoon sa kanya. Pero anong ginawa ng haring ito, mga ginigiliw? Alam niyo ang ginawa ng haring ito, hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Sinunod niya ang kanyang kagustuhan. Sayang, matataba yung mga alagang hayop, hindi niya pinatay yung hari ng lugar na yon. Diba? Hindi niya pinatay. Kaya anong nangyari? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Nagkamali ako ng pagpili sa iyo, sabi niya. Sabi niya kay King Saul, di ba? Nagkamali ako ng pagpili sa iyo, sabi niya. Kaya pinalitan siya ni David. Di ba? Dahil hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Kahit alam natin, alam niyo si Saul, mabuti ito. Sayang, iaalay ko yung mahayop na ito sa Panginoon. Sabi niya, nasayangan siya sa mga hayop. Diba? Yung mga nakuha nilang mga ginto, hindi niya, sabi niya, wala kayong kukunin. Basta, sunugin mo lahat. Sabi niya. Pero kinuha pa rin nila. Yung mga matatabang baka, hayop, pati yung hari, binuhay nila ang instruction, patayin lahat Pati bata, patayin So makikita natin dito na walang pagpapala sa hindi pagsunod sa Panginoon. Di ba? Kundi destruction sa buhay natin kung minsan. Nagiging destruction sa atin kasi hindi natin sinusunod Paano natin masusunod ang Panginoon ng mas mabigat na utos kung napakaliit na utos ng Panginoon hindi natin kayang sundin, di ba? How much more? Kaya meron din sinabi ng Panginoon, paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng napakalaking bagay kung maliit na bagay hindi ka naman pagkakatiwalaan? Simpleng kautusan lang, hindi mo sinunod. How much more yung mas mataas na utos? Di mas lalong hindi ka nasusunod, di ba? Opo. Kaya, dito, dito sa 5:8, Lucas 5:8. Nang makita iyon ni Simon Pedro, ay siya
Siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Alam mo, habang lumalapit tayo sa Panginoon, pag nakikita natin yung himala ng Diyos, habang lumalapit tayo sa Diyos, makikita natin yung sarili natin na tayo ay sobrang marumi at makasalanan. Nung nakita ni Pedro yung himala na ginawa ng Panginoon, yung kanyang utos na nagbunga ng pagpapala, nakita ni Pedro na habang lumalapit siya sa Panginoon, nakikita niya yung sarili niya na sobrang makasalanan. Ganun po tayo, mga kinikiliw. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Na habang pag sinimulan mo lang basahin ang salita ng Panginoon, makikita mo yung sarili mo na ikaw ay sobrang marumi at makasalanan. There was one time sa Pinokpok, Kalinga po, yung pinsan po ni na Angelo, si Shelton. Kasi I always encourage them na napakahalaga kasi ang salita ng Panginoon. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na meron kang pananampalataya sa Diyos kung hindi mo binabasa ang kanyang salita. O wala kang Diyos kung wala kang salita, kung hindi mo pinapakinggan at hindi mo pinapaniwalaan ang salita ng Panginoon. Kasi yun ang sinasabi niya sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. Kaya I always encourage na basahin ang salita ng Panginoon kasi dito magkakaroon ka ng totoong Diyos. Makikilala mo yung Diyos na sinasamba mo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya, yun ang sinabi ko sa kanila, I always encourage them to read their Bible. Kaya, nung bumalik po kami minsan doon sa Kalinga, kasi every Saturday pumupunta kami doon para magbahagi ng salita ng Panginoon. Pagbalik po namin doon, lumapit yung kabataan doon, yung pinsan, si Shelton. Uncle, auntie. At saka yung mga ibang kabataan doon, nung binuksan namin ang salita ng Panginoon, nung binuksan namin yung Bible, nung binuksan namin ang Bible, sabi nila, grabe pala, sabi na, nagsimula sila sa Matthew. Makikita mo kasi yung sarili mo na sobra kang makasalanan pag nabasa mo ang salita ng Panginoon. Andun yung mga instruction lalong-lalo na sa 5, 6, 7, i-master mo yun. Matthew 5, 6, and 7, yung lahat ng ginagawa ng kasalanan ng tao andun. Oo, makikita mo yung sarili mo. Oo, ginagawa ko to, Panginoon, nagsisinungaling ako, nagnanakaw ako, ano pa, nakikita ko yung pagkakamali ng kapwa ko, mapanghusga ako, andun lahat. Sinasabi niya dun sa Matthew 5, 6, and 7. Oo. Kaya makikita mo na sobra yung kasalanan na ginagawa natin araw-araw. Di ba? Opo. Kaya ano ba ang ebidensya na ikaw ay naligtas? Paano po natin nalalaman ng isang tao na nasa kanya ang ebidensya ng kaligtasan? Paano natin malalaman? Nakikita na natin sa kanya yung pagbabago ng kanyang buhay. Opo. Nakikita natin yung ebidensya ng salita ng Panginoon sa kanyang pamumuhay. Kung dati ikaw nagmumura, hindi na pagmumura ang ginagawa mo. Salita na ng Panginoon ang sinashout out mo. Dati puro kabulastugan yung sineshare mo sa Facebook mo. Salita na ng Panginoon ang sineshare mo. Diba? Praise God. Nung pagmumura, napalitan ng hallelujah, praise God. Diba? Dati nagsisinungaling ka, nabago ka na, binago ka na ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa John 4. Diba? Yun ang sinasabi niya. You must be born again and born in a spirit, sabi niya. Oo. Yung born again, yung pagbabago ng buhay, diba? Yung born again, yung pagsunod sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, yung ipanganak ka sa Espiritu. Alam niyo kung sino ang ipinanganak sa Espiritu? Hindi lahat nakatanggap ng Espiritu ng Diyos. Hindi lahat nakatanggap ng grasya ng Panginoon. Hindi lahat ng nasasalubong mo sa daan
Nasa kanila ang grasya ng Panginoon, hindi po. Oo. Hindi lahat nasa kanila yung Espiritu ng Panginoon. Ano pa yung ebidensya na ikaw ay naligtas? Kapag nakagawa ka ng kasalanan, sobra yung pagdagok mo sa dibdib mo. Lord, bakit ko nagawa yan? Ibig sabihin, nasa iyo na yung banal na Espiritu. Bakit nagawa ko, Panginoon? Nagsisisi ka na. Kahit konting bagay, umiiyak ka na. Oo, Lord, nagawa ko yun. Grabe naman, Panginoon. Patawarin mo ako. Pero kung hindi tayo Kristiyano, nagmumura ka na sa isip mo, ha? Gusto mo na rin pumatay. Akala mo walang nakakaalam. Alam ng Diyos yan. Kasi siya ang nagtanim ng puso at isip natin. Oo. Siya ang nagbigay ng puso at isip natin. Alam niya kung ano ang iniisip ng isang tao. Kung nagalit ka. Kaya nga dito nga lang, pagkagalit anong pagkakaiba mo na sa isang kriminal? Gusto mo nang pumatay? Alam mo ang prinsipyo ko noon? Nung pulis pa ako, aggubat lang ko man, prope. Tamapang ko aming patayin, daging kagurguran dyan lugar, may ko na. Ganun ako noon. Nugubat lang ako, mapang ko patayin namin kagurguran dyan, may ko na. Pero, alam mo yung sinasabi mo na deklarasyon mo na gano'n, isa ka ng kriminal, sabi ng Panginoon. Yun ang standard ni Jesus Christ. Kung nagalit ka na sa kapwa mo, wala ka ng pagkakaiba sa isang kriminal. Kung tinignan mo yung isang babae na may pagnanasa, wala ka ng pagkakaiba sa isang nangangalunya. So parang alam mo yung nangangalunya, parang nakikakabit ka na rin, di ba? Wala ka ng pagkakaiba. Babaero ka na rin. Parang nakikikwan ka na rin. Ganon. Ganon ang standard ng ating Panginoon Kristo, mas mabigat, di ba? Kaya nung nabasa ng pamangkin ko grabe pala ang kasalanan na ginagawa ko. Sabi niya, nakakatakot pala. Makikita mo na yung araw-araw mong ginagawa. Yung hindi mo lang pagsunod sa magulang mo. Di ba? Kasalanan na yun sa Panginoon. Oo. Yung nag-answering back ka sa Panginoon, kasalanan na yun. Nandito lahat. Opo. Kaya nga napakahalaga ang utos ng Panginoon, napakahalaga ang kanyang mga salita upang makita natin, masasalaman natin yung buhay natin sa araw-araw. Opo. Kaya nga nung nabasa ko lahat din ito, nung bago ko binasa ang mga ito, grabe naman Lord, ang nagawa kong kasalanan. Grabe palang nagagawa kong kasalanan. Nagkakasala pala ako araw-araw. Diba? Kaya nga nung pag ang alam kasi natin, kung hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo nakakalam sa Panginoon, pag nagalit tayo, hindi tayo napagbigyan ng isang tao sa hiniling natin, or may nakaaway tayo, pinagsawsaw ang tuti pang panuno mo, tinatay kanto, kung kunagdyan, masarakang kanto lang, di ka pa lang mapisti, nakaduti bagbaga mo. Oo, di panunot mo lang na niya, sa isipan mo lang yun. Oo, sa isip mo lang yun. Oo. Pero alam ng Panginoon yung laman ng puso mo. Alam ng Panginoon yung laman ng puso mo. Kaya nga, alam nyo, nung hindi ka Kristiyano, okay lang yun, parang okay lang, di ba? Wala namang nakakaalam. Sinong wala? Ang Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam. Pero ngayong alam mo na, nakakatakot na, hindi mo na kayang pwedeng gawin yun. Balikan natin yung John 4:4, yung ipanganak sa Espiritu at ipanganak muli. Di ba? Yung ipanganak sa Espiritu, yun yung Espiritu na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yun yung kanyang Espiritu Santo. Yun yung unang kaloob niya sa mga sumasampalataya sa kanya. Opo. Hindi lahat meron ang sa kanyang Espiritu ng Diyos. Hindi lahat. Alam nyo, nung hindi pa tayo Kristiyano, ang meron pa lang sa atin, yung katawan at kaluluwa. Yung kaluluwa kasi yun ang
Yun ang hahatulan ng Diyos. Yung kaluluwa, yun ang ibabalik natin sa Panginoon. Pero nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, bibigyan niya ang kanyang Espiritu. Kaya ipapanganak ulit tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung born of Spirit, sabi niya, yun ang sinasabi niya sa John 4:4, mga pinipili. Kaya hindi lahat ng nasasalubong nyo dyan, nasa kanila ang Espiritu ng Panginoon. Hindi lahat ay pinagsabihan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi mo ba alam na yung katawan mo ay templo ng Diyos? Hindi. Hindi lahat. Ipagkamtin niyo manginom tara. Oh, bawal yan. Umiinom ka ng alak. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Sasabihin mo. Hindi. Pati manginginom ng alak, templo ng Espiritu Santo, hindi naman Oo. Ang templo ng Diyos, yung katawan natin, yung mga tumanggap lamang at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kaya matatawag natin ng katawan natin ay templo ng Diyos. Tapos pag templo na ng Panginoon yung katawan mo, gagamitin mo ba yan? Sabi ng Panginoon gagamitin mo ba yung katawan mo para makipag-nig sa isang bayarang babae? Kapag templo na yung katawan mo, gagamitin mo pa ba yung templo mo? Templo ng Diyos para magmura? Diba? Gagamitin mo pa ba yung templo niya para mambabae? Diba? Templo na niya ito Siyempre, banal na yung katawan mo, gamitin mo na, gawin mo na yan para sa Panginoon for the glory of God. Yun ang sinasabi niya sa Romans 8. Diba? Make your body as a living sacrifice. Sabi ka. Diba? Yun ang sinabi ng Panginoon. Yung tubig. Yun ang sinabi ng Panginoon, diba? Na gamitin natin ang ating katawan na kaaya-aya sa Panginoon. Makagili-gili. Diba? So dito makita natin yung soberanya ng pagpili ng Panginoon. Imagine ilang dito sa loob ng subdivision nito. Although may mga Christian din dito, hindi lang sila nakakapag-attend dito. Alam nyo kung ilan ang bilang ng tao dito sa subdivision nito? Ang pinakamababa na bilang ng tao dito, hindi lang 3,000. Bang umaabot pa ng 4,000 kasi ang estudyante lang 2,800 2,800 noon ang survey namin. 2,800. How about yung mga households? Yung mga pamilya? Diba? Yung pamilya. Ilan tayo? Ilang percentage na? I-divide mo ngayon yung percentage ng 4,000 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di ko konti lang ang maligtas. Konti lang ang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kanyang salita. Sabihin natin na may 50 pa sa 4,000 or 100 pa sa 4,000 na 100 na Kristiyano doon sa 4,000 dito sa loob ng subdivision. Malayo pa rin ang agwa. 3,900 pa rin. Di ba? Ganun. Kahirap pumasok sa kaharian ng Panginoon. Oo. Kaya yung tanong ng isang alagad ng Panginoon, alam niyo ang pagtanong niya sa Panginoon? Sa Lucas. Guro, kokonti po ba ang maliligtas? Sabi niya. Bakit di niya sabihin, marami po ba ang maliligtas? Sabi niya, bakit yun ang naipasok ng Diyos sa puso ng taong yun na nagtanong sa kanya? Hindi sinagot ng Panginoon yung konti. Sinagot niya ito sa pamamagitan ng gawa. Strive. Pagsikapan. Sabi niya. So, ibig sabihin, paghirapan mong pumasok sa pintuan, sa makipot na pintuan. Hindi ganun kadali na pumasok. Yung katulad ng konsepto ng tao na happy birthday in heaven, Papa. Walang ginawa kundi mambabae, sabungero, magnanakaw, tapos play mo na nasa kaharian ng Diyos yung magulang mo. Basahin nyo sa Revelation 14:13. Alam nyo kung sino yung rest in peace na sinasabi? Makikita mo sa mapuntod kasi RIP, rest in peace, sabi na to. Ang sabi niya ng rest in peace, yung mga naglingkod lamang sa Panginoon
Sila lamang ang makikinabang ng rest in peace. Pero hindi ko sinasabi na pastor lang. Ang ibig sabihin ng Panginoon, tumutulong ka sa mahihirap, yan ay isang klase ng paglilingkod sa Panginoon. Yung nakita mo yung kapwa mo walang wakain, naglilinis ka sa simbahan, yung generous ka, yun, maraming paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Diba? Maraming paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang yung pastor ka lang, tatayo ka lang sa pulpito para ikaw lang ang makinabang ng rest in peace. Hindi po, maraming paraan ng rest in peace, mga kinikilig. Diba? Dito. Kaya, napakahirap pumasok sa makipot na pintuan. Na yung pintuan na yun, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yung papasukan mo, napakabanal na tao. Because the door is Jesus Christ, the door of salvation. Yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na makipot na pintuan, yung pintuan na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tapos kung conforme na lang ang papasok doon sa kaharian ng langit, pati manloloko kada bandido papasok. Baka pagpasok mo doon, iko-contaminate mo yung nasa loob ng kaharian ng langit. Diba? Mapangkagiwaras di kabulas tugang niyay. Hindi siyempre arisitin na ka muna po Mafi-filter ka dyan. Mafi-filter ka niya. Oo, mafi-filter ka. Kaya nga, strive. Magsikapan mong pumasok sa makipot na pintuan, sabi niya. Ganun po kahirap pumasok na ang akala ng iba, ang konsepto ng ibang tao. Napakabilis lang pumasok sa kaharian ng Diyos. Yung pinakapunong pari nga nung panahon ng Panginoong Jesucristo sa impyerno Sa impyerno. Kasi silang nagpapako kay Kristo Yung mga pari, sila. Yung relihiyosong tao na mga ito, silang nagpapako mismo sa Panginoong Jesucristo na supposed to be sila ang mag-aalaga ng lingkod ng Diyos. Pero wala na silang ibang sinabi, kundi papatayan. Puro ipapatay ang sinasabi nila. Basahin niyo ang salita ng Panginoon. Ang nagpapatay sa ating Panginoong Jesucristo, yung pinakapunong pare, na siya sana dapat ang mag-aalaga ng Mesaya. Sila dapat ang nagkuhan ng Mesaya noon. Oo. Kaya nga, ang nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo yung nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, hindi nila nakilala Hindi nila nakilala. Ang nakakilala, yung bulag pa. Jesus, anak ni David. That is a declaration of the deity of Jesus Christ, yung pagka-Diyos ng Panginoon. Yung mga pilay, yung mga bingi, sila ang nakakilala. Yung mangingisda, yung babaeng nangangalunya, yung babaeng, Samaritana. Ito yung mga babaeng, ito yung mga taong nakakilala sa Panginoon. Yung umaamin sa kanilang sarili na makasalanan. Nakilala nila ang Diyos. Nakilala nila yung pagdating ng Mesaya. Opo. Ito nga, ang dami nga, ayaw nga ito Alam niyo, mostly na ayaw na pakinggan ng salita ng Panginoon kung sino pa yung mga professional. Yung mataas ang pinag-aralan. Ayaw nilang pakinggan ang salita ng Panginoon. Opo. Dapat maging Berean tayo, katulad ng mga Berean. Nung nagturo si Paul, alam niyo si Paul, talagang in-scrutinize nila ang salita ng Panginoon. Tignan nga namin kung totoo yung sinasabi niya. I-scrutinize natin. Kung totoo yung sinasabi ng pastor, diba? Kung totoo yung sinasabi niya na salita ng Panginoon. Kunti na lang po. Kaya't nang makita yon ni Simon Pedro, siya ay lumuhod. Natapos na tayo. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, na anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon tao na sa halip na mga isda ang iyong kukuliin.
No? Ngayon, tao na. Nasa halip na isda ang iyong huhulihin. Anong gustong sabihin dito ng Panginoon? Alam mo kung susunod ka sa Panginoon. Discipleship. Discipleship. Kung susunod ka sa Kanya, nung tinawag niya sila, nung naging disipulo na niya sila, ibig sabihin, yung pangingisda, iniwan na nila. Trabaho yun eh. Trabaho yun. So, ibig sabihin, kahit iiwan mo yung trabaho mo, bubuhayin ng Panginoon yung pamilya mo. Kasi pinakita niya sa pamagitan ng maraming isda na nakuha nila eh. Yung trabaho na yun, yung pangingisda, yun ay sumisimbolo yun ng trabaho ng tao. Diba? Sumisimbolo yun ng trabaho ng tao. Na sinabi ng Panginoon, hindi na isdang huhulihin mo ngayon kundi tao. Kaya, ang nangyari dito, kung babasahin natin sa Matthew, ang ginawa ng magkakapatid na ito nung tinawag sila, iniwan nila yung asawa nila, iniwan nila yung anak nila, iniwan nila yung magulang nila, iniwan nila yung pamilya nila. Come, follow me, sabi ng Panginoon. Sumunod ka sa akin, sabi niya. Sumunod na sila. Iniwan na nila yung kanyang pamilya. Si Peter may asawa at anak yun. May asawa at anak. Pero hindi ibig sabihin na pag sumunod ka na sa Panginoon, Lord, susunod na ako, magpapastor ako, punta na ako sa Mindanao, iwan ko na yung asawa ko, yung mga anak ko. Hindi, uuwi naman. Kaya nga, may biyanan si Pedro eh. Lord, may iling ako kinibakit ko. Uwi naman ako, magpaalam ako, isang gabi lang. Kung mo gawit ka mo di pamilya. Diba? Alam ng Panginoon yung needs natin, diba? Hindi naman yung, gano'n. Alam mo yung, kung totoo yung pagsunod mo sa Panginoon, yung hindi pa bago-bago yung isip mo, ipaparanas sa'yo ng Panginoon ng kanyang pagpapala. First time ko na mag-share ng ganito. Oh. Can I share also? Kahit gaano kabigat ang loob ko sa kapatid ko, parang wala lang sa akin. Okay na ako. Nagparaya ako eh. Dapat marunong tayo magpatawad na. Yun ang sinabi ng Panginoon. Kasi kung magpaparaya ka kasi, magaan sa loob mo. Sabi ko, I'm no longer interested. Sabi ko, nobody can stop my blessings or my financial breakthrough when God will give me. Not even the devil, not even you and you. Sabi ko sa kanila, you cannot stop. What is for me is for me. Sabi ko sa kanila. Kaslaawanin mo sa hindi baga ipunto ko naman. Kasi no, I will keep that hatred ako din ang mabigat sa loob ko eh. So I let it go. Kaya marunong tayong magpatawad. Para patatawarin din tayo ng ating Ama sa langit, sabi niya. Kung hindi ka nagpapatawad, hindi ka marunong magpatawad, paano tayo patatawarin ng Panginoon? Wrong pala yung I forgive, but I cannot forget. Wrong pala. Hindi po. Wrong pala yun. If God forgive you, He forgets. Dapat ganun pala. Kaya nga sabi niya paano kung nagkasala yung kapatid ko 7 beses, sabi niya ng Panginoon Sabi ng isang alagad ng Panginoon 7 beses ko ba siyang patatawarin? Sabi niya, hindi. 70 times 7 equivalent to 490. Posible na yung isang araw 490 na magkakasala yung kapatid mo. Ang ibig sabihin nun, walang katapusan na pagpapatawad. Walang katapusan. Nangyari nga sa akin to yung mga napasaktan ko nun, no? Yung mga past life ko, talagang hinanap ko yung mga kuwan nila, nag-message ako sa kanila. Nung nakilala ko ng Panginoon, patawarin niyo ako. At least nawala yung sakit ng dun sa kuwan na. Kasi baka hanggang ngayon andun pa rin yung kuwan nila, tinikip nila na ganit. At least patawarin niyo ako. Sabi naman nila, wala na yun. Diba? Oo. Wala na yun. Pero yung pastor ko pastor niya, ako kung minsan, nagkasala ka sa akin, pero hindi na ako nagtatrust sa'yo. Parang gano'n. Ang
trust ko kasi parang itlog yan. Kaibigan kita pero ayaw mo na. Oo. Parang ganun. Another thing kasi yung trust eh. Trust is another one. Kasi kung binetray mo na naman ako, lalo akong magkasala. Kaya, I will no longer, buuin yung trust ko ulit. Kagaya yan yung nangyari sa amin ng kapatid ko. Because of that, I know kung anong klaseng kapatid sila. Sabi ko, mas maraming salamat, Panginoon. You serve as my eye-opener to my brothers and sisters. I know who they are, but I know you will keep me safe from them. Sabi ko. When the time is right, the Lord will give you that. Diba? The Lord will make it happen. Yes. And my plan for you is not to harm you, but to prosper you, sabi niya sa Bible yan. And to give you hope and future. Yeah, sabi ko nga, Lord, ang pinanghahawakan mo na lang yung mga salita mo sa akin. Amen. So, dito, no? Makikita natin dito na yung pagtrabaho ng mga alagad na ito, mga ginigiliw, no? Sakalang, alam nyo, nung umakyat na sa langit ang ating Panginoon Jesucristo, nung siya ay namatay at muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, nawalan ulit ng pag-asa ang mga alagad na ito. Bumalik ulit sila sa dati nilang trabaho. Nangisda ulit sila. Kaya tinawag na naman sila ng Panginoon sa pampa. Diba? Kaya yun, binigyan na ng instruction ng ating Panginoong Jesucristo na feed my sheep, feed my lamb. 3 beses. Mahal mo ba ako, Pedro? Yung sinabi niya na 3 beses, yung sinabi kay Peter na feed my lamb, feed my sheep, sabi niya. Diba? Opo. Kasi binalikan ulit nila yung dati nilang trabaho. Akala nila, nawalan na sila ng pag-asa nung namatay ang Panginoong Jesucristo. Pero nung muling nabuhay, nagpakita ulit ang Panginoong Jesucristo sa kanila. Binigyan ulit sila ng pag-asa at yun lang simula ng pagbabago ng kanilang buhay. Nung natanggap nila ang kanyang Espiritu Santo. Si Matthew lang ang hindi bumalik sa kanyang trabaho. Si Matthew po. Nagpatuloy siya noon. Although lahat din sila, nagpatuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Opo. So yun lamang po, yun ang soberenya at pagpili ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Kahit gaano karami ng tao yan, ang puso ang tinitignan ng Panginoon. Imagine that, ang daming nagkuhugas ng lambat sa dalampasigan. Pero 4 lang ang napili niya doon na maging lingkod niya. 4 lang ang nakakitaan niya ng teachable heart, yung puso na may pagsunod. Katulad din sa atin. Sa gabing ito, at sa mga nakikinig po, opo, hindi lahat pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang salita. Ibig sabihin, pag pinapakinggan mo ng salita ng Panginoon, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka na ng Panginoon ng kanyang salita. Hindi lahat ayaw nilang pakinggan ng salita ng Panginoon. Kasi ayaw nilang sundin, ayaw nilang sumunod. Mahirap eh. Opo. Kaya napaka-bless natin. Imagine ang nagtitiwala sa iyo, Diyos, yung lumikha ng langit at lupa. Kung tinanggap mo ang kanyang salita, ibig sabihin, binubuksan na niya yung puso mo upang tanggapin mo ang kanyang salita. Diba? Kaya nga, ang soberenya ng pagpili ng Diyos, hindi ayon sa gawa ng tao, tumutulong ako, gumagawa ako ng mabuti, kaya maliligtas ako. Hindi. Ang soberenya ng pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang layunin at habag lang. Habag at layunin, hindi sa gawa ng tao. Opo. Grace and mercy. Oo. Mercy lang. Awa lang kung bakit tayo naligtas. Hindi dahil sa pagtatrabaho natin, paggawa ng mabuti. Kasi ang ginagawa daw natin mabuti, sabi niya sa Isaiah 64, maruming basahan lang yan sa harapan ng Panginoon. Oh.
Kasi kung wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, nagyayabang ka kasi eh. Gusto mo lang na ipinapakita mo lang na parang gusto mo ng prestige, gusto mo lang ng fame, yung nakikilala ka. Opo. Yung nagpipicture ka na tumutulong. Opo. Kasi gusto mo na makilala ka ng tao, ay tumutulong siya ng ganito. Alam niyo kasi nung unang panahon, ang pagtulong ng ang ginagawa ng mga taga-Israel, lalong-lalo na sa simbahan, pag may nakikita silang tumutulong, amuyo itang guyop, boom, kunada. So nagbibigay yun ng atensyon sa mga tao, ay may tumutulong. Baryo. May tumutulong, tignan natin, ay si ganito. I-appreciate nila. Kaya sa simbahan nga, nakasulat, ang nagbigay, sulat mo kung ilang pa yung nakasulat, 10,000, 5,000, yung 20, kung minsan, ano na, diba? Hindi na natin dapat isulat ang mayo. Kaya na wala dapat nakakalam. Even your right hand, sabi niya, diba? Ibig sabihin, wala dapat nakakaalam. Pero kung may nakakita, pinos ka, hindi mo nakasalanan yun. Diyos lang ang nakakaalam. Kaya nga, nung baguhan po kaming Kristiyano, sabi ko po, ginawa rin po namin yun nung hindi pa kami grounded sa salita ng Panginoon. Talaga dito, daming bigas, 20, langkaban na bigas yon. Tapos, mga karton-karton na dilata, dinala namin sa mga ita. Picture, lahat na, pati nagsasusupot, picture. Grabe, no? Nung nakilala namin ng Panginoon, natanggap mo na yung pagpapala mo. Once na pinos mo ang mga yon, ibig sabihin, you have already received your reward. Wala ka ng reward sa Panginoon kasi natanggap mo na sa tao. Wow, tumutulong. Yun na yung reward mo, galing sa tao, hindi na galing sa Panginoon. Diba? Opo. So I hope you are being inspired sa salita na ito ng Panginoon. Magandang gabi po kay classmate ko, Colonel Sharon Malinlin, kay Sir Edmark, at sa lahat po kay Sir Colonel Gary po, at sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa gawain na ito ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone. Kay Sir Gary Matagay pala. God bless po.